SB, balik lang ako sa SONA kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung insertions. Kayo, ngayon po ay kayo din ay naakusuhan na nasa likod ng 140, Nino. almost 140. Nino. Yung report po na lumabas sa Nino, Politico. Sino nga yung nag-aakusa? Apo. Yung media? Sa Politico po na merong Sino report. Nga? Sino nga? Sir, Sino nga? yung mga Who are media they- reports nga No, po. who are they quoting? It's difficult to answer because you're not quoting anyone. So, Sinong dun sa, sinasagot ko? dun sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino nga sinasagot ko? Sagutin ko. Sabi nila nung una, 9 billion daw yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Sunod sinabi 142 billion. Sunod binura nila yon, ginawang 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko ron? Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang. Sunod sinama si Senator Villanueva. Sunod buong Senado na raw yun. Bibigyan ko kayo ng kabuuang sagot. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 bilyon yung pagbabagong yon? Saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang. Nagsalita na Executive Secretary. Imbestigahan daw hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero just to seek clarification, did you or did you not introduce No. 150 billion? No, of course not. dun sa kahit po sa Sorsogon? Sa Sorsogon, nag-ano? Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Now, again, is the NEP perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency kaugnay sa mga pagbabagong yon. Ngayon, kung pipintasan nila, ulitin ko bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan. At bagaman tapos na, para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. At dahil lamang siya ang napili at napipisel kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin ng ilan sa mga kasamahan ko sa Senado na gagawin yan. Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma sa GAA. Yung BICAM ng GAA. Na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yun? Kasi nga alam nila yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA, kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yon? Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari noong nagdaang panahon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din. Diba, yung sinabi po ni Sen Aimee, hindi lang siya aligasyon. Totoo daw po, yun daw po talaga yung nangyari. Alin? May mga senador na nag-insert ng budget, although ayaw niya rin diretsahin yung mga pangalan kahapon. May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amyenda ka ng budget,
insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad? Hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So, anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nag-line item ng budget ng DPWH. Bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention of pork barrel. Kung maalala nyo dati, puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-unahang pagkakataon na ako'y naging chairman. Doon lamang ni-line item yan. Doon lamang nakita ang mga bagay na yan. So, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin. At bahagi lamang ika nga ng politika at pamumulitika ang mga akusasyong binabato ngayon. Myla. Since na-mention yung 600 billion, and 140 Sino? na-mention yung 600 billion, sabi niya 100 Senator ano? amendments ng Senate. 600 billion. So, ibig sabihin, sir, Roughly, yung proposed amendments. so Yeah. yung remaining, sir, amendments ng House ba yan? Halo-halo. May amendments din ng mga ang DBM. Kasi may mga errata din na pumapasok, hindi ba? Sa mga nagdaang panahon. Pero, sir, Minsan may hinahabol sila na, uy, nagkamali, na madali. Dapat ganito to. Minsan yung mga departments mismo gustong baguhin yung sarili nilang budget. Dahil may nakita silang pagkukulang o nagbago yung priority o may tuloy biglang nasira na kailangan iliko yung pondo ron habang pinag-uusapan yung budget. Marami naman pwedeng panggalingan yung pagbabago. pero, sir, wala kayong idea kung magkano yung amendments sa ginawa ng House, on the part of the House? Attribution is very difficult, Myla, because, halimbawa, kung may nag-propose sa komite, tapos yung vice chairman handling the committee adopted the verbal recommendation, the verbal request made in committee, kanino yon? Wala namang parang bill na, di ba? Pero nasa record. Kung gusto mong i-trace, makikita sa record yun na nagpanukala ay itong particular na mababatas na ito at diniscuss yun sa komite. At pagdating ng report ng vice chairman, kinary ng vice chairman yung proposed amendment na yun. At later on, pinagbotohan, kinary ng plenaryo yung proposed amendment na yun.